Narinig nyo na ba ang balitang lumalakas ang paniniwala ng mga malalaking tao sa mundo ng finance na si Bitcoin ay tataas hanggang $500,000? Oo, tama po ang narinig ninyo. Ayon po sa kilalang investor at CEO ng Skybridge Capital na si Ginong Anthony Scaramucci, kapag umabot na si Bitcoin sa ganitong presyo, ituturing na raw siya bilang isang asset class. Pero teka, ano nga bang ibig sabihin nito at bakit po ito mahalaga para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Yan. Bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ang source po pala ng ating balita ay ang The Crypto Times. At ang ating nakikita rito sa larawan na ito ay ang CEO ng Skybridge Capital na si Ginoong Anthony Scaramucci. Ayan, ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng asset class at bakit gustong maging parte si Bitcoin nito. Kapag sinabi nating asset class, ito ay isang grupo ng investments tulad po ng real estate, bonds, stocks o ginto na kinikilala at tinatanggap ng mga institution tulad ng mga bangko, hedge funds at malalaking kumpanya. Kapag ang isang bagay ay tinatawag ng asset class, ibig sabihin nito ay tinatanggap na siya bilang isang stable at reliable na investment. Sabi po ni Ginong Anthony Scaramucci, para matawag si Bitcoin bilang isang tunay na asset class, kailangan muna niyang maabot ang market capitalization na $20 trillion. Ibig sabihin ay kailangang mas marami pa ang mag-invest kay Bitcoin at mas malawak pa ang kanyang global adoption. At ayon sa kanya, kapag umabot si Bitcoin sa $500,000 per coin, malamang tatawagin na talaga siyang asset ng buong mundo ng finance. Ngayon ay bakit po naniniwala ang mga eksperto na si Bitcoin ay patungo na sa pagiging isang asset class? Sa event po sa Consensus 2025, nagtipon-tipon ang ilang bigating pangalan sa mundo ng finance at crypto gaya po ni Ginoong Jonathan Steinberg ng Wisdom Tree, Pascal St. Jean ng 3iQ at si Andy Beher mula po sa Coindesk Indices, at lahat sila ay may iisang pananaw. Unti-unti nang tinatanggap si Bitcoin ng mga institution. Sabi nga ni Pascal St. Jean ay marami na pong katangian si Bitcoin na hinahanap ng mga traditional investors. May mga hedging mechanism na ito, meaning pwede po siyang gamitin bilang pangkontra sa risk. Meron na rin siyang iba't ibang investment formats at saka wrappers na mas madaling unawain. Para po kay St. Jean, si Bitcoin ay ang digital gold ng bagong panahon. Kung tutuusin, parang si Bitcoin na rin ang bagong ginto. Pero imbis na physical at mahirap dalhin, si Bitcoin ay digital at madali mong ma-access gamit ang cellphone mo. Hindi ba't mas convenient yan? Sunod na tanong ay ano po ang pumipigil kay Bitcoin na tuluyang maging asset class ngayon pa lang? Ang sabi ng mga panelist, hindi lang presyo ang basihan para matawag si Bitcoin na isang asset. Kailangan din ng education at saka awareness. Kahit pa umabot sa $500,000 ang kanyang presyo, kung hindi pa rin naiintindihan ng karamihan kung ano siya at paano siya gamitin, mahihirapan pa rin siyang tanggapin ng buo ng mga traditional na institution. Isa pa sa mga hadlang ay ang iba't ibang klase ng crypto na mas mahirap unawain, katulad po ng mga governance tokens at utility tokens na kahit malaki ang potensyal ay hindi pa rin ganoon kasimple para sa mga traditional investors. Madalas pong tanungin ng mga institution ang ano ba talaga ang pagmamay-ari, pagmamay-ari ko kapag bumili ako ng token na ito. Yan yung kanilang madalas na tinatanong. Sa madaling salita ay kulang pa tayo sa malinaw na impormasyon at mas maraming edukasyon ang kailangan para tuluyang yakapin ang buong crypto ecosystem. Ngayon ay paano kung umabot nga si Bitcoin sa presyong $500,000? Ano po ang magiging epekto nito para sa atin?
Yan, kapag si Bitcoin ay umabot na nga sa presyong $500,000, ibig sabihin ay may massive adoption na ito. Hindi lang ito magiging hype. Makikita natin na pinapasok na ito ng mga malalaking kumpanya, bangko at government institution. Posible ring magkaroon na ng mas stable na regulations at mas ligtas na paraan para makapag-invest ang mga ordinaryong tao. Para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, malaking bagay po ito. Una, magkakaroon tayo ng mas kumpiyansa sa ating investments. Pangalawa, dadami po ang legitimate platforms na mag-o-offer ng services na related kay Bitcoin. Pangatlo, pwede na pong gamitin si Bitcoin bilang long-term investment. Hindi na lang po siya basta pang trading. Hindi na natin kailangang matakot na ma-scam or hype lang ang crypto. Dahil once na maging asset class si Bitcoin, magiging parte na po siya ng global financial system. At sa puntong ito, siguradong mas marami ng Pinoy ang makikinabang sa opportunities ng crypto. Bilang panghuli, ang masasabi ko po tungkol dito sa posibilidad na magiging $500,000 si Bitcoin ay sa totoo lang ay hindi po imposible. Nakita na natin noon na si Bitcoin ay tumaas ng tumaas mula ilang daang piso hanggang sa libo-libo at milyong-milyong halaga. Ang tanong na lang ay kailan. Pero syempre, bilang isang crypto investor, dapat ay handa tayo sa volatility o pabago-bago ng presyo. Hindi porket sinabi ng eksperto na aabot si Bitcoin sa $500,000 ay mangyayari ito kaagad. Kailangan pa rin ng tamang timing, research at saka pasensya. Sa ngayon, ang pinakamagandang gawin natin ay ang mag-aral, magbasa at unti-unting mag-invest kung kaya ng budget. Huwag po tayong magpadala sa hype pero huwag din nating sayangin ang pagkakataon. At ayan, sa kabuuan, tandaan natin na ang crypto ay isang evolving na industriya. Habang dumarami ang naniniwala kay Bitcoin, lalo tayong dapat na maging handa. Ang pagiging isang asset class ay hindi lang tungkol sa presyo, kundi sa pagtanggap ng mundo sa crypto bilang bahagi ng future ng ekonomiya. Kung si Bitcoin ay tuluyang magiging $500,000 at kilalanin bilang asset class, malaking panalo ito para sa ating lahat, lalo na kung maaga tayong naniwala at sumubok. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.